dikit. Sorry po. Ang mga mag-aaral ko po ay napakakay. Nagdahil yan sa mix. Kanina dahil sa Oreo. Okay, so tapos na ba ang unang pangkat? Okay, so Flor, ito tanga pangkat. Flor. Una? Una ta? Oo, una ta. Nasa sobre. okay, so maraming salamat at pumunta na kayo sa inyong mga upuan. Ngayon ay unang pangkat, ano ang nabuo ninyong salita? Pamilya. Okay, sa pangalawang pangkat naman, ano ang nabuo ninyong salita? Okay, so Marity Matas. Pamilya. Ano ang katangian ng isang pamilya para sa iyo o ano sa iyo ang isang pamilya? Para po sa akin, ang pamilya ay sila yung nagtutulungan sa hirap man at ginhawa ng buhay. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin si Maricel. Okay, kayo ay hindi sumusunod sa aking pagsabi kung palakpak kayo. Okay? Okay, palakpakan niyo si Maricel. Okay, maraming salamat. So, ngayon naman ay sa pangalawang pangkat ay ang magkapatid. So, Priscilla, ano ang katangian ng magkapatid para sa iyo? Ano ang bilang magkapatid ano para sa iyo? Dapat ito ay dapat nagmamahal. Okay, so maraming salamat. So, sa mga larawan at mga salitang nabuo natin ngayong gabi, para sa iyo, Delma, ano kaya ang ating paksa na tatalakay ngayong gabi? Palagay ko ay pamilya at magkapatid. Okay, so may tama ka. So, ang ating tatalakay ngayon ay ang magkapatid. I mean it. Tama. Floor, I mean it. Okay, so okay, pakibasa na sabay-sabay. Ang magkapatid. Maraming salamat. So, sa gabi nito, meron tayong mga Layunin. layunin. Okay, so pakibasa ng ating mga layunin ngayong gabi. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasusuri ang nilalaman ng kwento ang magkapatid. Papahayag ang sariling opinyon at ideya sa napanood ng kwento at nakabubuo ng nakuluhang pangungusap na may aral sa pagsuri ng kwentong napanood. Okay, so maraming salamat no. Nawa ay ating ito Kamit. Okay, attain na din tong layunin ito. So, pakibasa po ng mga kasunduan natin sa panghuli. Kilahok sa pangkatang gawain. Okay, so dapat po no, makinig at makilahok po tayo. Okay, so ngayon ay handa na ba ang lahat? Opo. Okay, so bago yan, meron muna tayong gawain. So, atin munang kukunin ang mga mahihirap na salita upang ang panunood natin ay hindi Masasayang. sagabal ito. Okay? So, makibasa ng mga salita at okay, so magtatawag ako at babasahin ko ang mga pangungusap. So, ang unang salita, Ulila. pangalawang salita, so, higit lamang ang mga salitang sa hanay A dito sa hanay B. So, babasahin ko ang mga pangungusap at magtatawag ako kung sino ang okay, so, ulila na si Tiago noong pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang salitang una is ulila. So, Rizal, ano ang salitang ulila? Walang magulang po. Okay, maraming salamat. So, paki-connecta. Yanay.
Okay, ang salitang ulila ay walang Magulang. So, ang susunod naman ay ang grabe ang kayod ni Ma'am Ernie para makuha ang kutan niya sa isang araw. Rule, ano ang salitang tumayod? Kasi hulugan ang salitang tumayod. Rolly. Para sa akin ay ang sitanga. Sumayo. Ay Sisikap. Okay, so maraming salamat. So, pagsisika. Okay, so, naratnan na si Edward na nagsisilip sa pag-uwi. Hapon na nagabihan. F. Sakit sila. Oh. Hapon. Okay, maraming salamat, Maripet. So, ang pang-apat naman ay imbakan. So, punong-puno ng palay ang imbakan ni Ma'am Ernie. Cheryl, ano ang kasing hulugan ng salitang imbakan? Bodega. Ano po, sir? Bodega. Okay, maraming salamat, Cheryl. Ikaw ay tama. Okay, maraming salamat, Cheryl. So, kamali. May kamali kami sa bundok na pahingahan namin. Okay, Kristen Jean, Valerie. Ano ang kasing hulugan ng salitang kamali? Bahay pahingahan. Okay, bahay pahingahan is correct. So, palakpakan ninyo ang ating mga sagot ng mga mahihirap na salita. Kaya ngayon, handa na ba ang lahat sa panunod ng ating kwento ngayong gabi? Okay, so ang kwento natin na pinamagatang ang magkakapatid. Hmm. Nang gabi-iyo, kumuha siya ng isang sakong bigas mula sa kanyang iba. Nahilot niya ng dinala sa kamali ng kanyang kuya. Sila ang lahat ng mga So, nasiyahan ba kasi yung pinapanood? Okay, so alam ko na malaki at meron itong naibigay sa atin ng aral. Kaya ngayon, ay atin ang tatalakayin ang kwento na ang magkapatid. So ngayon, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Denma? Okay, maraming salamat. Palakpakan natin si Denma. Okay, so ngayon, ano ang ginawa ni Renato para kay Jose? Okay, Rika? Ang ginawa ni Renato para kay Jose ay considerate siya sa kanyang kapatid na kung saan na naimbak niya ng mga bigas ay ipinuna niya rin sa mga nakuha na kuhaan ni Jose tsaka babalik-balik. Okay, so maraming salamat. Thank you, Rika. Palakpakan si Rika. So, nang nalaman ni Jose ang ginawa ni Renato, nagalit ba ito, Johan? Hindi. Okay, so ano ang ginawa ni Jose? Ano ang ginawa ni Jose para kay Renato sa kanyang kapatid, Jinky? Ulit po. Ano din ang ginawa ni Jose para kay Renato? Tinulungan din niya si Renato at inimbakan din niya ng mga bigas. Okay, so maraming salamat, Jinky. So ngayon, so makikita natin sa kwento na ang dalawa ay
mahal nila ang isa't isa. Sila po ay nagbibigayan at tinitingnan nila kung ano ang sitwasyon at estado ng bawat isa. Okay? So, ngayon, alam naman natin na ang kwento ay may malaking aral at may malaking naiambag sa atin bilang isang tao. So, para sa, maaari bang merong taliwas na kapatid sa, meron bang taliwas sa realidad natin sa buhay? Meron bang taliwas na kapatid sa pinapakita sa kwento, Sherelle? Para sa base sa aking naobserbahan sa realidad, hindi naman lahat ng mga tao, hindi lahat ng kapatid na nakita natin sa kwento ay ganun din. Kasi sabi pa na may mga kapatid din na iba yung ugali nila. Hindi katulad ng makita sa kwento na kita talaga yung pagmamahala nilang dalawa. Okay, maraming salamat. No, palakpakan natin si Cheryl. Okay, so, ang kwento ay napapakita lamang na gaano kahalaga ang pagiging close o pagiging magkapatid sa atin o maging malapit sa ating mga kapatid. So, minsan, meron tayong mga alitan sa ating mga kapatid, ngunit huwag natin yung gagawin upang maglayo lang ang loob natin. Kung hindi, kung ano man ang mga alitan natin ay hindi na natin ipagbukas, kung hindi ating aayusin. Maraming salamat. So ngayon, lubos na ba natin nasuri ang kwento? Meron na ba kayo wala na ba kayong katanungan patungkol sa kwentong ating pinapanood? Okay, so ako ay nagagalak. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Alam ko na nanood talaga kayo ng mabuti sa kwento. So meron tayong pangkatang gawain. So ang pangkat ay manatili pa rin sa pangkat pinangkat ko kanina. Okay, dito ang pangalawang pangkat at dito naman ang unang pangkat. So ang gagawin nyo lang, bibigyan ko kayo ng task o gawain. So nakapaloob dito ang kagamitan na sa paglalagyan ninyo ng inyong mga gagawin. At nandito din ang nakasulat din dito, nakapaloob din dito ang inyong gagawin. Okay, so unang pangkat, pakibasa ng inyong gagawin. Okay, so unang pangkat, pakibasa. Unang pangkat, gumawa ng isang Venn diagram, ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng magkapatid. Anong klase magkapatid ang magkapatid sa kwento? Para sa pangalawang pangkat, ipagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento. Ibigay ang mga tauhan sa kwento. Okay, so gagawin niyo yan pangkatan. So kaya, babasahin, pakibasa ng komentaryo natin upang bibigyan natin kayo ng puntos. Kumagayan sa Kaugnayan sa Presentasyon ng mga bungkos, pagkakaisa ng pangkat ng Okay, so nagkakaintindihan tayo? Opo. Okay, so gagawin niyo lamang yan ng bibigyan ko yun ng 5 minuto. Okay, ako mismo ang magbibigay ng puntos. So, sa pag-representa ng inyong gawain, ay magmili kayo sa isa sa inyong kapangkat na mag-representa sa unahan. Nagkaintindihan ba tayo? Opo. Okay.